Kabanata 1251, Paano ang taya? Mabilis na kumalat ang liwanag sa buong katawan niya at bumalik sa batong pagsubok ng Diyos. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa batong pagsubok ng Diyos, na para bang gusto nilang masaksihan ang isang himala. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang numero sa bato ng pagsubok ng Diyos. Matapos makita ang numerong ito, hindi maiwasan ng lahat na matigilan. Paano ito posible? Si Dizun ang unang bumulalas. May problema, dapat may problema sa pagsubok na bato ng Diyos. Si Zisha at si Zero ay hindi napigil ang humagalpak ng tawa. This is your number one person in the world. Zihi Sneed. Tumingin siya kay Chinyu at sinabing, halika, numero unong tao sa mundo, isigaw ang iyong numero. Tinitigan ni Chinyu ang numero sa pagsubok na bato ng Diyos at hindi naiwasang sumimangot. Ang numerong ito ay talagang isang solong digit, 3 lamang. Walang makapaniwala na napakababa ng numero ni Chinyu. Dapat may problema. Nag-aalalang sabi ni Dizun. Oh, may problema. I don't mind you do it again. Itinulak niya ang pagsubok na bato ng Diyos at walang pakialam na sinabi. Umiling si Chinyu at sinabing, hindi na kailangan iyon. Alam ko kung ano ang problema. Oh, what a coincidence. Alam ko din kung anong problema mo. Zihi sneered. Isa lang ang problema, at iyon ay ang pagiging walang kwenta mo. Imposible. Ang talento ng aking guro ay lampas sa iyong imahinasyon. Sigaw ni Dizun. Si Zi ay nginisya niya at sinabing, Dizun, ang ganitong uri ng tao ay hindi karapat-dapat na maging Panginoon mo. Halika at sundan ang aming nakatatandang bay. Hindi lang siya at ang iba pa, hindi napigilan ng iba na ma-dumbstruck. Kitang-kita ang talento ni Chinyu. Ito ay ganap na imposible para sa ito ay nasa isang digit. At ang ilang makapangyarihang tao sa likod ni Chinyu ay lalong nawala ng pag-asa. Sa hitsura nito, hindi banggitin ang pagdadala sa kanila sa banal na rehiyon, maging si Chinyu mismo ay mahihirapan. Ang espiritual na enerhiya sa aking katawan ay biglang naglaho noong 1 taon. Kaya naman napakababa ng halaga ng aking espiritual na enerhiya, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Nang marinig ito, napangiti si Z at sinabing, so, isa ka lang basura na hindi marunong magtanim. Gusto rin ng ganoong basura na pumunta sa Holy Region. Sa likuran niya, sumulyap din si Elder Bai kay Chinyu, pagkatapos ay umiling at sinabing, sa katunayan, walang pagbabago sa espiritual na enerhiya. Kung wala ang suporta ng espiritual na enerhiya, siya ay isang piraso lamang ng basura. Bahagyang bumantong hininga si Zero. Ang mga taong ito ay tinawag siyang basura ng isa-isa, na hindi maiwasang hindi maging masaya si Chinyu. Huminga siya ng malalim at pinigilan ang galit, sinabing, nabahiran kasi ako ng twilight energy, kaya tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparerekon, bilasin mo at mawala ka. Si naiinip niyang pinutol ang mga salita ni Chinyu. Ads by Pop Future. Gustong magtungo sa Holy Region ang ganyang basura. What a joke. Sa wakas, sa ilalim ng kanyang walang katapusang kahihiyan, hindi na ito napigilan ni Chinyu. Malamig siyang tumingin kay Z, sinabi niya, totoo na walang pagbabago sa espiritual na enerhiya sa aking katawan, ngunit hindi iyon nangangahulugan ng anuman. Kahit na wala akong espiritual na enerhiya, ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng paghiwa ng mga melon at gulay. Patuloy mo akong tinatawag na basura. Sa tingin mo ba ay mas mataas ka? Pagkasabi niya noon, nagulat ang lahat. Si Zihi at ang iba pa ay ang mga tagahatid mula sa banal na rehiyon. Halos lahat ay nagkukautaw sa kanila, kaya walang nang ahas na makipagtalo sa kanila. Gayunpaman, ang mga salita ni Chinyu ay agad na napunit ang balat sa kanilang mga mukha. Naging malamig ang ekspresyon ni Zihi, at malamig niyang sinabi, ano ang sinabi mo? Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, sabi ko, kahit na wala akong espiritual na enerhiya, ang pagpatay sa iyo ay walang kahirap-hirap. Ha. Si hindi niya napigil ang humagalpak ng tawa. Narinig mo ba ang sinabi niya? Ang isang basurang hindi marunong magsaka ay talagang nagsabi ng mga yabang na salita. Ngumisi din si Zero at ang iba pa at sinabing, bata, baliw ka yata. Bakit?
Plano mo bang isakripisyo ang sarili mong buhay? Kilala mo ba kung sino siyang nakatatandang kapatid na si Z? Wala sa mood si Chinyu na makipag-away sa kanila. Malamig siyang tumingin kay Z at sinabing, paano ito, ikaw at ako ang lalaban. Kung ako ang manalo, hahayaan mo akong magpunta sa Holy Region. Paano? Sure. Si Z ay pumayag na hindi man lang nag-iisip. Ngumisi siya, paano kung matalo ka? Kung matatalo ako, magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa akin. Siyempre, hindi ako matatalo, malamig na sabi ni Chinyu. Isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Zihi. Ads by Pop Future. Sabi niya sa kakaibang tono, napakatapang mo. Ang basurang hindi marunong magtanim ay nagbubuga pa rin ng kalokohan dito. Sige, papayag ako. Kapag natalo ka, pwede kang mapunta sa impyerno. Napaatras si Chinyu at malamig na sinabi, halika. Wala siyang sinabing kalokohan. Bilang isang makapangyarihang dalubhasa sa larangan, natural na mayroon siyang ganap na pagtitiwala. Higit pa rito, nakaharap siya sa isang basurang walang espiritual na kapangyarihan. Nanginig ang kanyang katawan, at sa isang kisap mata, nakarating siya sa harap ni Chinyu. Anak, hindi pa huli ang lahat para pagsisihan mo ito ngayon, walang pakialam niyang sabi. Malamig na tumawa si Chinyu sa kanyang puso. Bago niya masipsip ang dugo ni Yanrozo, nalampasan na ng kanyang pisikal na katawan ang isang makapangyarihang figure. Ngayong nasipsip na niya ang dugo, ang katawan ni Chinyu ay matagal nang pumasok sa isang hindi mapapantayang abnormal na kalagayan. Bagamat walang pagbabago-bago ng espiritong enerhiya sa kanyang katawan, ang banal na kapangyarihan sa katawan ni Chinyu ay maaaring magpalipat-lipat ng mga bundok at mabaligtad ang mga dagat. Hinahangaan ko ang katapangan mong harapin ang kamatayan ng madali. Pinaikit niya ng bahagya ang kanyang mga mata, at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay mabilis na tumalon. Ang lakas ng isang makapangyarihang eksperto sa kaharian ay sumabog sa sandaling ito. Parang ramdam ng lahat ang pressure na nagmumula sa kanyang katawan. Ang isang makapangyarihang figure sa kanyang tuktok ay maraming beses na mas malakas kaysa sa nakatagong makapangyarihang figure na iyon. Gayunpaman, si Chinyu ay hindi natarante kahit kaunti. Bakas pa sa mukha niya ang pangungutya. Kitang-kita niya ang pangungutya na ito. Naging malamig ang kanyang ekspresyon habang sumisigaw, ngayon, tuturuan kita ng leksyon, itong brat na hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa. Kasabay nito, ang kanyang kamay ay may taglay na ningning na kasing liwanag ng araw at ng buwan habang dumiretso ito sa mukha ni Chinyu. Punong-puno ng lakas ang suntok na ito at masasabing kayang durugin ang patay na sanga na kasing dali ng pagkabali ng bulok na sanga. Kahit na ang espasyo mismo ay nanginginig sa isang malakas na putok. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Chinyu. Bigla niyang tinaas ang kamay niya at hinawakan ang kamao niya. Ang malawak na divine power ay lumabas sa sandaling ito at lumitaw sa kanyang palad, na naging sanhi ng labis na pagkagulat ng mga tao. Kabanata 1252. Subukan muli kung hindi mo gusto ito. Ang matalim na kamao na iyon ay hinawakan ni Chinyu. Ang malawak na banal na kapangyarihan ay bumalot sa kanya halos kaagad. Nagbago ang ekspresyon ni Zihi. Gusto niyang ilabas ang kanyang kamao, ngunit nalaman niyang hindi siya makagalaw. How is this possible? Hindi niya maiwasang mamatla sa takot. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang nagpapanikzi na nasa harapan niya at biglang nagpuwersa gamit ang kanyang palad. Isang malutong na kaluskos ang maririnig. Nadurog agad ang kamao ni Zihi. Napabuga ng malamig na hininga ang lahat ng eksenang ito. Kailangang malaman ng isa na si Z ay nasa makapangyarihang kaharian. Ang katawan ng isang makapangyarihang figure ay hindi masisira. Anumang buto ay maaaring ituring bilang isang mahalagang kayamanan. Ngunit ngayon, ang kamao ni Zihi ay madaling nadurog ni Chinyu. Umagos ang sariwang dugo sa kanyang palso. Bago pa siya makapag-react, iniunat na ni Chinyu ang kanyang kamay at hinawakan ang leeg niya. Sa loob-loob niyang ibinulalas na ang mga bagay ay hindi maganda. Malinaw, natakot si Chinyu na si Z ay lalayo sa kanya. Nililigawan mo si kamatayan. Si Z siya ay nagalit.
Bilang isang makapangyarihang dalubhasa sa larangan, natural na mayroon siyang hindi mabilang na mga spelling sa ilalim ng kanyang kontrol. Bahagyang bumuka ang kanyang bibig, at lumabas ang isang sinag ng treasure light, dumiretso sa mukha ni Chinyu. Ads by Pop Future. Walang ekspresyon ang mukha ni Chinyu. Gamit ang isang wave ng kanyang kaliwang kamay, ang sinag ng treasure light na ito ay direktang nabura. Paano? Paano ito posible? Sa sandaling ito, si Z ay lubos na naguguluhan. Bagamat ang spell kanina ay hindi itinuturing na high tier, maaari pa rin itong masaktan ang kanyang katawan kahit na nakikipag-ugnayan sa mga tao sa parehong kaharian. Ngunit sa harap ni Chinyu, ito ay nabasag. Hindi maganda. Sigaw ni Z sa kanyang puso. Gusto niyang tumakas, ngunit huli na ang lahat. Napakalakas ng palad ni Chinyu kaya hindi siya makagalaw. Ito ang kanyang leeg, wala siyang paraan upang makatakas. Hinawakan ni Chinyu ang leeg niya gamit ang isang kamay, at pagkatapos ay iginuhit niya ang busog mula sa kaliwa at kanan. Patuloy na tumatama ang malaking palad niya sa mukha niya. Ilang saglit pa ay maririnig ang mga tunog ng sampal. Hindi nagtagal, nagsimulang mamaga ang mukha ni Zihi. Kung basura ako, ano ka? Malamig na tanong ni Chinyu habang sinasampal niya ang nakakadiri niyang mukha. Sa tingin mo ba ay maaari kang maging mayabang dahil lamang sa ikaw ay mula sa banal na rehiyon? 12-12 mga sampal ginawa siya makakita ng mga bituin. Ang mga kabataan sa hindi kalayuan ay hindi napigilan ng lumunok, at maging si Kuya Bai ay may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Anong klaseng katawan ito? Ang madaling mapasuko ang isang makapangyarihang dalubhasa sa larangan ng hindi umaasa sa espiritual na enerhiya ay sadyang hindi naririnig. Ang lupa, ang sinaunang planetang ito, ay talagang may walang katapusang mga posibilidad. Aaminin mo bang talo ka? Hinawakan ni Chinyu ang leeg niya at malamig na nagtanong. F***CQ. Pagmumura niya kay Z. Ads by Pop Future. Nang marinig ito, muling itinaas ni Chinyu ang kanyang kamay. Aminin mo ba ang pagkatalo mo? Ayoko. Clap clap clap. Aminin mo ba ang pagkatalo mo? Ako. Tuldok tuldok tuldok. Natahimik ang eksena. Walang inaasahan na ang isang malaking shot mula sa banal na rehiyon ay sunggaban ni Chinyu na parang sisiw at sasampalin. Tama na. Sa sandaling ito, hindi na nakatiis si Kuya Bai. Lumakad siya pasulong at malamig na sinabi, hayaan mo siya. Sumulyap si Chinyu kay Kuya Bai at sinabing, hindi pa siya umaamin ng pagkatalo. Paano ko siya pakakawalan? Kumunat ang noo ni Elder Bai at sinabing, natalo na siya. Wala nang masabi. Gumuso si Chinyu at inihagis siya palabas. Sa oras na ito, ang kalahati ng mukha ni Zihi ay nabasag, at patuloy na umaagos ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Grabe ang itsura niya. Pumangon siya mula sa lupa at pinandilatan si Chinyu. Nagngangalit siya at sinabing, anak, nililigawan mo si kamatayan. Ads by Pop Future. Sumulyap si Chinyu kay Zihi at malamig na sinabi, naaalala mo pa ba ang sinabi ko ngayon? Kapag natalo ka, lahat tayo ay tatantong sa Holy Region. Si Z ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, kailan ako umamin ng pagkatalo? Gusto mong pumunta sa Holy Region? Dream on. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at nginisyan, ano? Babalik ka ba sa iyong sinabi? Si Z ay galit na sabi niya, so what if I go back on my word? Let me tell you, it's up to me kung pupunta ka sa Holy Region or not. Unti-unting nanlamig ang mukha ni Chinyu. Tumingin siya kay Kuya Bai na para bang hinihintay niya si Kuya Bai na magsabi ng patas. Umubo si Elder Bai at walang pakialam na sinabi, ang pangalan mo ay Chinyu, tama ba? Tama. Tumango si Chinyu. Nagpatuloy si Elder Bai, ang iyong pisikal na katawan ay talagang lampas sa imahinasyon, ngunit mayroon ding mga tao na katulad mo sa banal na rehiyon. Ang kanilang pisikal na katawan ay maihahambing sa mga prehistoric na hayop at hindi masisira. Nanatiling tahimik si Chinyu at naghintay ng kanyang follow-up. Sa sandaling ito, binago ni Elder Bai ang paksa, bumantong hininga siya at sinabing, ngunit kahit na ang katawan ay malakas, hindi nito magagamit ang espiritual na kapangyarihan. Ano ang pagkakaiba nito sa isang hindi sibilisadong hayop? Gaano man kalakas ang katawan, may hangganan.
Hindi ito gaanong mapapakinabangan. Medyo naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu, at malamig niyang sinabi, kung gayon, ano ang ibig sabihin ni Kuya Bai? Walang pakialam na sinabi ni Elder Bai, pumunta kami dito sa pagkakataong ito para maghanap ng talento, kaya kalimutan na natin ito. So, binabalak mong bawiin ang iyong salita. Malamig na tanong ni Chinyu. Bata, hindi pa ba sapat na malinaw ang mga salita ni Kuya Bai? Sigaw ni Z. Pumakbang siya at nginisyon, ngayon lang ako nagkamali. Maraming paraan para patayin ka. Subukan mo ulit kung hindi ka nasiyahan. Ang galit sa puso ni Chinyu ay naging mas masigla, halos umabot sa dulo ng pagpaparaya. Huminga siya ng malalim, at hindi maalis ang ngiti sa kanyang mukha. Okay, makikinig ako sa iyo, sabi ni Chinyu na may mapait na ngiti. He snorted lightly, iyon ay mas katulad nito. Kailangan mong kilalanin ang puwang. Kasabay nito, naglakad siya patungo sa bato ng pagsubok na Diyos at malamig na sinabi, bueno, mawala ka kaagad. Huwag mong ipagpaliban ang aming pagsubok. Ngunit sa sandaling ito, isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Chinyu. Bigla niyang iniunat ang kamay niya at hinawakan ang leeg ni Zihei, muling niyakap. F***, hindi mo tinupad ang iyong salita. Bakit gusto mo pa ring ibuka ang iyong bibig? Bakit hindi ko ito punitin para sa iyo? Malamig na sabi ni Chinyu. Kabanata 1253, winasak ang kawalan sa isang suntok. Hinawakan muli ni Chinyu si Z sa kanyang kamay. Nang akala ng lahat ay susuko na si Chinyu, bigla siyang umatake, dahilan para hindi siya makagalaw. Sabi ko sayo, how could Chinyu be the one who gave in? May mahinang bamulong. Si Elder Bai, Zero, at ang iba pa ay lahat ay may mapupulang mukha habang sila ay humakbang pasulong. Anong ginagawa mo? Malamig na sabi ni Zero. Hinawakan ni Chinyu si Zinya gamit ang isang kamay at nginisyon, hindi ka ba umamin ng pagkatalo? Fine, pagkatapos ay tatalunan kita hanggang sa umamin ka sa pagkatalo. Dahil doon, muling ibinaba ni Chinyu ang kanyang palad, patuloy na humahampas sa mukha ni Zihi. Si Zihi, na malubhang nasugatan, ay nabasag ang mukha sa ilalim ng sunod-sunod na sampal na ito. Ito ay isang kalunos-lunos na tanawin. Brat, stop! Sigaw ni Zero habang hinahampas niya ang palad niya. Itinaas ni Chinyu ang kanyang kamay upang tanggapin ang sampal ng walang pag-aalinlangan. Sa isang malakas na kalabog, ang magkabilang palad ay nakatanggap ng matinding banggaan. Si Zero ay pinalipad sa ilalim ng napakalaking puwersa, at ang mga buto sa kanyang mga kamay ay nabali. Gumisi si Chinyu, sa tingin mo ba mapipigilan mo ako? Matapos ipadala si Zero na lumipad, muling sinampal ni Chinyu ang mukha ni Zihi. Tumigil ka, sigaw ni Elder Bai. Ads by Pop Future. Lumakad siya pasulong at malamig na sinabi ko sa iyo na huminto ka, narinig mo ba ako? Sumulyap si Chinyu kay Elder Bai at nginisyon, sinabi mo sa akin na huminto, kaya kailangan kong huminto. Sino ka sa tingin mo? Ano ang sinisigawan mo? Namula ang mukha ni Elder Bai. Pinandilatan niya si Chinyu at sumigaw, anak, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Hindi mapakali si Chinyu kay Elder Bai. Panay ang sampal niya sa mukha niya. Nililigawan mo si kamatayan. Galit na sigaw ni Elder Bai at biglang umatake. Ginalaw niya ang kanyang kamay at isang limang kulay na matalim na talim ang lumitaw sa hangin sa harap ni Chinyu. Ang talim na ito ay parang bumaba mula sa langit. Ito ay lubhang maluho, na may dalang bakas ng panloob na chi at isang mapanganib na aura. Ito ay lubhang nakakatakot. Gayunpaman, hindi man lang lumingon si Chinyu. Sa halip, ikinuyom niya ang kanyang kamao at binasag ito ng malakas. Ang matalim na talim na bumaril mula sa kawalan ay direktang nabasag ng suntok ni Chinyu. Tila nagkaroon ng backlash si Elder Bai nang umatras siya ng 2 hakbang. Naging sanhi ito ng pagbabago ng ekspresyon ng lahat. Ang lakas ni Elder Bai ay halata sa sarili at hindi maihahambing nakakilakilabot, ngunit sa totoo lang ay napaatras siya ng ilang hakbang ng isang taong walang espiritual na enerhiya. Paano ito naging posible? Ako. Inaamin ko ang pagkatalo. Si Zihi,
na nahuli ni Chinyu, sa wakas ay hindi na nakayanan. Kung magpapatuloy ito, siguradong mawawalan siya ng buhay dito. Pinalayas siya ni Chinyu at pagkatapos ay malamig na tumingin kay Elder Bai, na nagsasabing, naririnig mo na ba ako ngayon? Inamin na niya ang pagkatalo. Ads by Pop Future. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Elder Bai, na nagsasabing, kung nagsalita ka ng maayos, marahil ay nagpakita ako ng awa at dinala ka sa banal na rehiyon. Ngunit ikaw na munting bastard ay hindi alam ang iyong lugar at nasugatan pa siya at si Zero. Anong krimen ang dapat mong gawin? Pagkasabi noon, malinaw na alam ni Chinyu sa kanyang puso na ang kanyang mukha ay napunit na. Hindi na kailangang i-spoil siya ng sobra. Kaya naman, humakbang pasulong si Chinyu at malamig na sinabi, Old bastard, mayroon ka bang bibig o ina sa iyong mukha? Hindi ka marunong magsalita, ang alam mo lang ay dumura, tama. Kung hindi ka kumbinsido, lumabas ka na lang at lumaban. Isang flash ng galit ang sumilay sa mukha ni Kuya Bai. Ang kanyang puting buhok ay sumasayaw sa hangin, at ang bawat kulubot sa kanyang mukha ay nanginginig. Ikaw ay walang kabuluhan na walang anumang espiritual na kapangyarihan. Sa tingin mo ba ay may halaga ka? Madilim na sabi ni Elder Bai. Ngumisi si Chinyu at sinabing, halika, halika rito. Tingnan kung sasampalin kita o hindi. Hindi tanga si Elder Bai. Alam niyang malinaw sa kanyang puso na ang katawan ni Chinyu ay puno ng mga kakaiba. Kapag siya ay nilapitan, tiyak na hindi siya magkakaroon ng magandang wakas. Kaya naman, inihanda niya ang kanyang sarili at naghanda na umalis anumang oras. Ano ang kinakabahan ka? Tumaas ang kilay ni Chinyu at nagtanong. Ang 18 array platform ay nasa aking mga kamay. Naniniwala ka ba na hindi kita hahayaang bumalik? Nang marinig ang mga salitang ito, naging pangit ang mga mukha ng mga tao mula sa banal na rehiyon. Kung sila ay mananatili sa Earth magpakailanman, ito ay tiyak na isang hindi katanggap-tanggap na trahedya. Pumunta ka sa impyerno. Sa sandaling ito, isang malakas na sigaw ang nagmula sa likod ni Chinyu. Naramdaman ni Chinyu ang masamang hangarin ng pagpatay na nagmumula sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Z na may hawak siyang itim na treasured sword at marahas na sinasaksak ito sa likod ni Chinyu. Ads by Pop Future. Ang espadang ito ay regalo mula sa sekta at walang katulad na matalas. Maaari nitong hatiin ang kahit isang malaking bundok sa kalahati sa isang iglap. Ang talas nito ay hindi masukat. Bilang karagdagan sa palihim na pag-atake ni Zihi, dumating siya sa harap ni Chinyu sa isang kisap mata. Kahit si Chinyu ay walang oras na mag-react. Puchi! Ang espada ay tumusok sa likod ni Chinyu, na gumawa ng mahinang tunog. Guru! Mr. Chin. Nang makita ang eksenang ito, nagbago ang mga ekspresyon ni Dizun at ng iba pa. Ngunit pagkatapos tumusok ang espada ng isa pang sentimetro, hindi na ito lumalim pa. Kahit anong pilit ni Zihei, hindi gumagalaw ang espada. Nilinggan ni Chinyu ang kanyang ulo upang tingnan ang crazy Zihei, at isang malamig na hangarin sa pagpatay ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa tingin mo ba ay hindi ako mangangahas na patayin ka? Ang boses ni Chinyu ay parang nagmula sa impyerno, at sobrang lamig. Samantala, nagpapanik din si Zihei. Bumalatay ang takot sa kanyang mga mata, at bahagyang nakabuka ang kanyang bibig, at namilipit ang mga kalamnan sa kanyang mukha. Hinawakan ni Chinyu ang treasured sword ng sabay-sabay, at pagkatapos ang kanyang braso ay walang awa na humampas patungo sa treasured sword. Sa isang katsa na tunog, ang treasured sword na ipinagkaloob ng sekta ay talagang direktang nabasag sa 2 piraso ng braso ni Chinyu. Zihi? Tumakbo ka! Nagmamadaling sigaw ni Elder Bai. Nagbago ang ekspresyon ni Zihi, at ang kanyang katawan ay nagmamadaling nawala sa kawalan. Ngunit paano siya mabibigyan ni Chinyu ng pagkakataon? Napakaikling distansya, gaano man kahusay ang kakayahan ng isang tao, hindi sila makakatakas mula sa mga kamay ni Chinyu. Ikinuyom ni Chinyu ang kanyang kamao, naglalaman ng kanyang banal na kapangyarihan at galit sa loob. Pagkatapos, walang awa niyang binasag patungo sa kawalan sa harap niya. Gotcha! May nakakagulat na nangyari. Ang suntok ni Chinyu ay direktang nabasag ang kawalan. Ang mga patak ng espasyong iyon ay nabasag na parang basag na salamin.
Kabanata 1254, Taksil na Elder Bai. Dahil sa suntok na ito, namutla ang lahat sa takot. Sa pag-asa lang sa lakas ng kanyang pisikal na katawan, nagawa niyang tumago sa kawalan. Gaano kalakas ang kapangyarihang ito? Kailangang malaman ng isang tao na nagawa ni Chinyu na tumago sa kawalan ng walang anumang espiritong enerhiya. Ito ay sadyang hindi narinig. Habang ang lahat ay nagulat, na si Z ay kinuha na siya ni Chinyu mula sa kawalan. Hinawakan niya ito gamit ang isang kamay at malamig na sinabi, 2 beses na kitang iniligtas, at naglakas loob ka pa rin na sneak attack me. Sa oras na ito, si Z ay kinilig na siya sa suntok na ito hanggang sa mapuno ng dugo ang buong katawan niya. Ito ay isang kahabag-habag na tanawin, at siya ay mukhang nasaran ng loob. Dahan daw ang kinuyam ni Chinyu ang kanyang kamao, na para bang niluluto niya ang banal na kapangyarihan. Sa hindi kalayuan, si Elder Bai ay nababalisa na. Nagmamadali siyang sumigaw, Chinyu, bilasan mong bitawan siya. Ipinapangako kong dadalhin kita sa Holy Region, paano? Malamig na sinulyapan ni Chinyu si Elder Bai at ngumisi, ikaw na matandang bastard na bumabalik sa kanyang mga salita, sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa iyong kalokohan? Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Chinyu ang kanyang kamay at diretsyong sumuntok kay Zihi. Ang suntok na ito ay maaaring tumago sa kawalan, lalo pa ang isang mortal na katawan. Diretsyong sumabog ang ulo ni Zihi. Kahit ang kanyang primordial spirit ay hindi nakatakas bago siya namatay. Inihagis ni Chinyu ang bangkay niya sa isang tabi, pagkatapos ay malamig na tumitig sa karamihan. Sinasabi ko sa iyo, pupunta ako sa antas ng santo. Napakalamig ng tono ni Chinyu. Ads by Pop Future. Inilibot niya ang kanyang tingin sa karamihan, pagkatapos ay sinabi, ibigay ang flag ng teleportation array, o papatayin ko kayong lahat. Ang mga salitang ito ay walang katulad na mayabang, ngunit walang sino man ang nag-alinlangan sa pagiging tunay ng mga salitang ito. Ang kakayahan na ipinakita ni Chinyu ay sadyang napakalakas. Napakalakas na nito kaya naramdaman ng mga tao na ito ay katawa-tawa. Bagamat maraming makapangyarihang tao ang naroroon, walang gustong makipaglaban kay Chinyu. Ang mukha ni Elder Bai ay mapula, at ang kanyang mukha ay puno ng kadiliman. Kahit sa banal na rehiyon, siya rin ay isang elder ng isang sekta. Kailan pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan? Ngunit ngayon, pinagbabantaan siya ng isang taong walang espiritual na enerhiya. Paano niya ito natitiis? Sa sandaling ito, lumakad si Zero. Sumandal siya sa tenga ni Kuya Bai at bumulong, Kuya Bai, bakit kailangan natin siyang labanan ngayon? Ay pangako mo lang sa kanya na pupunta siya sa banal na rehiyon. Hanggat nakarating siya sa Holy Region, hindi ba magiging madali para sa atin na patayin siya? Bahagyang ipinikit ni Elder Bai ang kanyang mga mata. Ito ay talagang isang magandang paraan. Bagamat makapangyarihan si Elder Bai, ayaw niyang makipagsapalaran. Hanggat ibinalik niya si Chinyu sa banal na rehiyon, hindi mabilang ang mga paraan para patayin siya. Sa madaling salita, maaaring supilan ng anumang random na kayamanan si Chinyu. Sa pag-iisip nito, tumingin si Elder Bai kay Chinyu. Ads by Pop Future. Huminga siya ng malalim, pagkatapos ay binago ang kanyang ekspresyon at nakangiting sinabi, Chinyu, lahat ng iyon ay hindi pagkakaunawaan ngayon lang. Bulag kami. Hindi namin alam na mayroon kang ganoong kakayahan. Mukhang hindi tumpak ang resulta ng pagsusulit. Hindi umimik si Chinyu, tahimik na nanunood sa performance ni Elder Bai. Nagpatuloy si Elder Bai, tunay na nabigla kami sa iyong lakas. Handang tanggapin ka ng aming sekta, at nangakong bibigyan ka ng panauhing elder. Nang sabihin niya ito, nagulat ang lahat. Isang panauhing elder na posisyon pagkatapos lamang pumunta sa Holy Region. Marahil ito ay isang hindi pa nagagawang paggamot, tama ba? Gayunpaman, ninisyon ni Chinyu ang kanyang puso. Dapat ay mayroong isang bagay na hindi kapani-paniwalang nangyayari. Si Chinyu ay hindi isang tanga. Nakikita niya ang iniisip ni Kuya Bai. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling ilantad si Kuya Bai. Pagkatapos ng lahat, kailangan pa rin niya ang mga ito upang pumunta sa banal na rehiyon. Sa makatuwid, ngumiti si Chinyu at nagsabi, kung ganoon, hindi ako tatayo sa seremonya.
Hahaha, misunderstanding lang. Chinyu? Kapag pumunta tayo sa our heavenly cloud sect, natural na tretuhin ka namin ng maayos. Nakangiting sabi ni Elder Bai, na mukhang matandang fox. Hindi gumalaw si Chinyu. Sabi niya na may mahinang ngiti, kung gayon, kailan tayo aalis? Nag-isip sandali si Elder Bai at sinabing, sa kasalukuyang bilis, natatakot akong aabutin pa ito ng ilang araw. Mr. Chin, what about us? Nag-aalalang tanong ng iba't ibang makapangyarihang eksperto. Bahagyang sumimangot si Chinyu at umiling, kayong mga. Huwag na kayong pumunta sa pagkakataong ito. Maghintay sa susunod. Ang dahilan kung bakit niya ito sinabi ay dahil alam ni Chinyu na kapag pumunta siya sa banal na rehiyon, siya ay magiging isda sa awa ng iba. Ads by Pop Future. Ang makapangyarihang mga figure ay sumusunod sa kanya sa banal na rehiyon. Kapag nakatakas si Chinyu, tiyak na sisisihin sila ng sektang Heavenly Cloud. Mahirap sabihin kung makakatakas si Chinyu o hindi. Imposibleng magdala siya ng napakaraming tao. Wala siyang choice kundi sabihin ang mga salitang ito. Gayunpaman, paano maiintindihan ng mga makapangyarihang tao ang mabuting hangarin ni Chinyu? Para sa kanila, ang pagpunta sa banal na rehiyon ang kanilang panghabang buhay na hangarin. Chinyu, nangako ka sa amin. Oo, ikaw. Hindi mo na maibabalik ang iyong mga sinabi. Ilang taon na kaming naghihintay para makapunta sa Holy Region. Nang makita ito, bahagyang napabuntong hininga si Chinyu. Tumingin siya kay Kuya Bai at sinabing, gusto nilang sumama sa akin. Nakangiting sabi ni Elder Bai, walang problema. Ang makapangyarihang mga figure ay nagmamadaling itinaas ang kanilang mga kamay at sinabing, salamat. Hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Pagkatapos pumunta sa banal na rehiyon, mabuhay man sila o mamatay ay magiging kanilang magandang kapalaran. Walang mababago si Chinyu. Let's go. Lumingon si Chinyu at sumulyap kina Zinyu at Dizun. Hindi nakita ni Dizun ang pagkana ni Kuya Bai at masayang sinabi, sa wakas ay nabuhay na si Elder Bai. Pinatay mo ang Zin na iyon at siya ay talagang nagkasundo na dalhin ka sa Holy Region at ibalik ito sa iyong bisitang Elder. Oo, tila ang banal na rehiyon ay isang lugar kung saan iginagalang ang malalakas. Dagdag pa ni Zinyu. Maraming tao dito, kaya hindi masyadong nagpaliwanag si Chinyu. Walang nakakaalam kung kailan aalis si Kuya Bai at ang iba pa, kaya hindi masyadong lumayo si Chinyu at ang dalawa pa. Sa halip, pinili nilang maghanap ng kuweba sa kagubatan malapit sa silangang kontinente. Medyo malaki ang kuweba, kaya madaling tumanggap ng 3 tao. Master, napakalakas mo. Ang suntok na iyon ay talagang nabasag ang espasyo. Tuwang-tuwang sabi ni Dizun. Solemn na ang mukha ni Chinyu. Tinitigan niya si Dizun at sinabing, Dizun, mas mabuting pumunta ka ngayon kay Kuya Bai at pumayag na kunin siya bilang iyong Panginoon. Kabanata 12:55, Eba. Natigilan si Dizun. Kumunat ang noo niya at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Kukunin ko siyang Panginoon. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, hindi lang kailangan mong kunin siya bilang iyong Panginoon, ngunit kailangan mo ring ipakita na nakipaghiwalay ka na sa akin. Natahimik sandali si Dizun, pagkatapos ay umiling at sinabing, Guro, hindi ko maintindihan. Napabuntong hininga si Chinyu at dahan-daang sinabi, mukhang nangako ang Elder Bai na ito na dadalhin ako sa Holy Region. Sa katunayan, gusto lang niya akong patatagin pansamantala. Ibig mong sabihin, papatayin ka niya kung pupunta ka sa Holy Region. Kulat na tanong ni Dizun. Bahagyang tumango si Chinyu at sinabing, oo, napakahirap na para sa akin na protektahan ang sarili ko. Hindi kita mapoprotektahan. Kaya dapat mong samantalahin ang pagkakataon na putulin ako. Naiintindihan mo ba? Nanatiling tahimik si Dizun, at kinagat ni Zinyu ang kanyang mga labi. Ito ang tanging paraan, na pabuntong hininga si Chinyu. Guro, bakit hindi mo hintayin ang susunod na paglalakbay sa banal na rehiyon? Tanong ni Dizun. Umiling si Chinyu at sinabing, hindi na ako makapaghintay. Minsan na niya itong namiss, at hindi na niya ito mapalampas muli. Nang makita ito, tumango lang si Dizun at sinabing, sige, magiging especially iya lang ako para sa iyo.
Tinapik ni Chinyu ang kanyang balikat at sinabing, sige, kapag natutunan mo na ang lahat ng lihim na diskarte ng Heavenly Cloud Sect, tumakas ka. Haw. Hindi napigilan ni Dizun ang mapatawa. Nang gabing iyon, sabay na umalis sina Dizun at Xinyu sa kuweba at hinanap si Kuya Bai. Elder Bai? Matagal ko na itong pinag-isipan, ngunit sa huli, iniisip ko pa rin na mas mabuting kunin ka bilang aking Panginoon, mahinahong sabi ni Dizun. Tumaas ang kilay ni Elder Bai at nagulat na sinabi, oh. Bakit bigla mong naisip iyon? Bumantong hininga si Dizun at sinabing, walang espiritual na kapangyarihan si Chinyu. Ang mga galaw na itinuro niya sa akin ay talagang mahirap ibagay sa akin. Kung hindi, hindi ko siya gustong iwan. Buntong hininga. Haw. Hindi napigilan ni Elder Bai ang tumawa ng malakas. Okay, papayag ako. Agad na sumigaw si Zero, bilasan mo at lumuhad para kilalanin ang iyong amo. Walang pagpipilian si Dizun kundi sundin ang kahilingan ng nakatatandang Bai at yumoko ng 3 beses at 9 na beses. Pagkatapos ng seremonya, tumango si Elder Bai na may kasiyahan at nagsabi, tama. Mula ngayon, ikaw na ang aking huling disipulo. Maipapangako ko sa iyo na gagawin kitang pinakamataas na disipulo ng sekta ng Tianian sa loob ng 1 taon. Salamat, Elder Bai. Oh no, Master, yumoko si Dizun at sinabi. Sa mga koneksyon ni Dizun, sa wakas ay sumali si Xinyu sa kampo ni Elder Bai. Sa sandaling ito, nakaupo si Chinyu sa kuweba, dinadama ang daloy ng enerhiya sa kanyang katawan. Ads by Pop Future. Ang lakas ng enerhiyang ito ay lampas sa imahinasyon ni Chinyu. Nang walang anumang pag-aalinlangan, kahit si Chinyu mismo ay hindi inaasahan na ang suntok na iyon ay magagawang basagin ang kawalan. Kapag pumunta ako sa Saint Realm, kailangan kong humanap ng paraan para mabawi ang aking espiritual na enerhiya, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Sa sandaling mabawi niya ang kanyang espiritual na enerhiya, alam ng Diyos kung gaano kaitikot ang lakas ni Chinyu. Sa susunod na mga araw, nakaupo si Chinyu na naka-cross-legged sa kuweba, dahan-daang naiintindihan ang formula ng labanan. Sa mga huling laban, hindi kailanman ginamit ni Chinyu ang battle formula, kaya hindi alam ni Chinyu mismo kung ano ang mangyayari kung ilalabas niya ang kanyang buong lakas. Nagtataka ako kung kumusta na si Changmang at ang iba pa. Napasandal si Chinyu sa kuweba sa gabi at hindi maiwasang isipin ang mga dati niyang kaibigan. Sa kanilang talento, dapat ay mabilis silang makapaglinang. Hindi lang niya alam kung kumusta na ang sekta ni Luguan. Lumipas ang oras araw-araw, at ang bilang ng mga taong dumarating para sa pagsusulit ay nagsimulang bumaba. Nakapili na si Elder Bai ng 5 tao. Ang 14 na taong gulang na batang Grandmaster, Dizun, Xinyu, at ang 2 batang Martial Marquis. Sa 5 taong ito, ang pinaka-talented ay si Dizun. Ang kanyang marka ay kasing taas ng 73. At sa pangalawang lugar ay ang batang Grandmaster. Ang batang Grandmaster na ito ay tinawag na Hongping. May mga maselang katangian siya at medyo gwapo, ngunit may bakas ng lamig sa pagitan ng kanyang mga kilay na hindi katumbas ng kanyang edad. Ang marka ni Hongping ay 89, halos kapareho ng kay Dizun. Samantalang ang dalawa naman ay may 70 points lang sila na itinuring na maganda. Ang pagpili na ito ay tumagal ng 8 araw. Ang ikinagulat ni Chinyu ay sila Teng at Jiang Yi ay hindi lumahok sa seleksyon na ito. Mukhang wala silang planong pumunta sa banal na rehiyon sa pagkakataong ito, naisip ni Chinyu sa sarili. Noon pa man ay nakakalungkot na hindi niya kayang patayin si Teng. Siyempre, ngayon na ang katawan ni Teng ay sinakop ng isa pang primordial spirit, marahil ay nakahanap na siya ng ibang paraan upang makapunta sa banal na rehiyon. Sa araw na ito, nagpadala si Elder Bai ng 1 tao upang magdala ng ilang balita kay Chinyu. Pagkaraan ng 3 araw, pupunta sila sa banal na rehiyon. Matapos marinig ang balitang ito, agad na umalis si Chinyu sa silangang kontinente at bumalik sa Heaven Gate para mag-ayos. Kasunod nito, nakita niya ang nakakulong na Skyblood Rainbow. Plano kong dalhin ka sa Holy Region, tumingin si Chinyu sa Skyblood Rainbow sa harap niya at walang pakialam na sinabi.
Nang marinig ito ng Sky Blood Rainbow, agad siyang natuwa at tuwang-tuwang sinabi, talaga. Mayroon akong mga kwalifikasyon para pumunta sa Holy Region. Tama, ngunit maaari ko lamang dalhin ang iyong kaluluwa doon, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Natigilan si Tian Zuehong. Bago pa niya matanong kung ano ang ibig sabihin ni Chinyu, sumuntok na si Chinyu. Ang suntok na ito ay direktang nakabasag sa ulo ni Tian Zuehong. Kung hindi dahil sa pagbawi ni Chinyu sa kanyang lakas, kahit na ang kanyang essence soul ay maaaring nabura na. Chinyu? Ikaw. Isang bakas ng hinanakit at galit ang bumungad sa mukha ni Tian Zuehong. Sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabing, alam mo na hindi ako naniniwala sa iyo. Siyempre, kung mahusay kang gumanap, hahanapan kita ng ibang katawan. Kabanata 1256, patungo sa banal na rehiyon. Siyempre, sumang-ayon man ang Heavenly Blood Rainbow o hindi, nabasag na ni Chinyu ang kanyang pisikal na katawan. Pagkatapos, inilagay ni Chinyu ang Heavenly Blood Rainbow sa Spatial Magic Artifact. Kahit na ito ay isang Spatial Magic Artifact, sa katotohanan, ito ay katumbas ng isang bilangguan. Para sa Heavenly Blood Rainbow, ito dapat ang pinakaangkop na lugar. Matapos gawin ang lahat ng ito, nagmamadaling bumalik si Chinyu sa kagubatan ng bundok ng East Continent, naghihintay na tumungo sa Holy Region. Sa wakas ay pupunta na ako sa antas ng santo. Hindi napigilan ni Chinyu ang pag-ungol sa sarili. Upang makapunta sa antas ng santo, si Chinyu ay naghintay ng napakatagal na halos mawalan ng pag-asa ang lahat. Patungo sa antas ng santo, ang puso ni Chinyu ay napuno ng pag-asa at pag-asa. Lugar daw iyon kung saan nakikipagpaligsahan ang mga eksperto. Ang nangungunang martial artist ay kasing karaniwan ng mga ulap, at ang mga henyo ay walang katapusang umuusbong. Sa gininto ang panahon, sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga top-notch martial artist ang kanyang makikilala? Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay makikilala niya si Yan Rozo. Mag-isang nakaupo si Chinyu sa kagubatan na ito, naghihintay ng balita ng kanyang paglalakbay sa Holy Region. Tila nasanay na siyang mamuhay ng mag-isa, at mas naging matatag ang kanyang pag-iisip. Kapag pumunta ako sa banal na rehiyon, mahahanap ko na ang sigla, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Ads by Pop Future. Kapag nakatagpo siya ng sigla, mababawi niya ang kanyang espiritual na enerhiya at makakapag-cultivate muli. Sa nakalipas na taon, naglakbay si Chinyu sa higit sa kalahati ng mundo at nakaranas ng 100 iba't ibang karanasan sa buhay. Pagkatapos niyang mabawi ang kanyang espiritual na enerhiya, maaari niyang direktang itaas ang kanyang cultivation realm. Pagkatapos ng lahat, walang kakulangan ng espiritual na enerhiya na kinakailangan para sa paglilinang sa kaharian ng santo. Sa sandaling ito, naririnig ang tunog ng mga yabag mula sa labas. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu at walang malay na tumayo. Nakita niya ang ilang makapangyarihang figure na nakatayo sa labas ng pinto. Sila ang reclusive na makapangyarihang kaharian. Isang kabuuang 5 tao ang dumating upang bumisita. Medyo nagulat na sabi ni Chinyu, pumayag na si Elder Bai na dalhin ka sa banal na rehiyon. Bakit mo pa rin ako hinahanap? Nagkatinginan ang ilang makapangyarihang tao at pagkatapos ay nagsabi, Chinyu, kahit na ang banal na rehiyon ay isang mas malawak na mundo, nangangahulugan din ito na maraming mga panganib doon. Hindi magiging madali para sa iilan sa atin na protektahan ang ating sarili. Tama. Bagamat tayo ay nasa makapangyarihang kaharian, ang ating kakanyahan ng dugo ay natuyo, kaya't hindi tayo pinahahalagahan. Kaya pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nararamdaman pa rin namin na mas mabuti na sundin ka. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti ng mapait. Hindi niya maprotektahan ang sarili niya, kaya paano niya mapoprotektahan ang mga taong ito? Sa aking mungkahi, mas mabuti kung hindi ka pupunta. Walang magawang umiling si Chinyu. Imposibleng bagay ang pagsunod sa akin. To be honest, in my current state, I'm afraid I won't be as valued as you guys. Nangangahulugan ang hindi makapagtanim na napakaikli ng daan, at walang gustong mamuhunan dito. Ads by Pop Future. Siyempre,
Hindi alam ng iba na si Chinyu ay naapektuhan ng Twilight Chi, kaya naman naging ganito. Inisip ng ilang makapangyarihang tao na ito ang dahilan ni Chinyu, kaya lahat sila ay nakiusap. Gayunpaman, si Chinyu ay matigas ang ulo at determinadong tumanggi sa kanila. Bukod dito, hindi sinabi ni Chinyu sa kanila ang tunay na intensyon ni Kuya Bai. Pagkatapos ng lahat, hindi karapat-dapat na pagkatiwalaan ang mga makapangyarihang tao na ito. Nang makitang hindi pumayag si Chinyu, wala silang ibang pagpipilian kundi umalis ng may hinanakit. Unti-unting nagdilim ang langit. Nagsimula na ang mga tao na kumita ng pabor kay Kuya Bai, Zero, at sa iba pa. Siyempre, hindi sila masisisi dito. Pagkatapos ng lahat, ang pagpunta sa isang hindi pamilyar na lugar ng walang sapat na lakas ay isang napakadelikadong bagay. Kinaumagahan. Sa isang tiyak na sinaunang array platform sa kagubatan ng bundok, ito ay napuno na ng mga tao. Ang pinuno ay natural na nakatatandang Bai, habang si Zero at ang iba ay sumusunod sa likuran niya. Bagamat walang limitasyon sa bilang ng mga tao sa paglalakbay na ito sa banal na rehiyon, hindi maaaring makatulong na ang kanilang mga kinakailangan ay napakataas. Sa makatuwid, walang kasing daming tao na maaaring pumunta sa banal na rehiyon gaya noong nakaraan. Dahan-daang naglakad si Chinyu patungo sa sinaunang array platform mula sa kuweba. Sa sandaling makita niya si Chinyu, isang bakas ng kasamaan ang sumilay sa mga mata ni Zero, ngunit ito ay panandalian. Maliban kay Zero, ang iba ay medyo hindi natural. Nagtago pa si Elder Bai ng kutsilyo sa kanyang ngiti. Tumawa siya at sinabing, Chinyu, akala ko hindi ka darating. Ads by Pop Future. Bahagyang ngumiti si Chinyu at sinabing, masyado na akong nagsisikap na pumunta sa banal na rehiyon. Paano ako hindi makakarating? Hindi mapigilan ni Elder Bai na mapamura sa kanyang puso. Natatakot ako na hindi ka dumating. Kapag pumunta ka sa Holy Region, tuturuan kita ng leksyon. Pagkatapos noon, hindi na nagsalita pa si Kuya Bai. Inilabas niya ang mga flag ng formation at inilagay sa iba't ibang posisyon. Sa sandaling bumagsak ang mga flag ng formation, isang napakahiwagang liwanag ang nagsimulang umikot sa sinaunang yugto ng pagbuo. Ang panloob na chi ng isang matandang lalaki ay sumugod sa kanila. Ang aura na ito ay napakabigat at mabigat, kaya nahihirapan silang huminga. Sa kahilingan ni Elder Bai, lahat ay pumunta sa array platform. Maraming tao ang nakapaligid sa sinaunang array platform. Tila gusto nilang masaksihan ang sandaling na-activate ang sinaunang array platform. Tahimik na umawit ng incantation si Elder Bai, at ang ilaw sa sinaunang array platform ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Buzz! Pagkaraan ng ilang sandali, isang nakakatalam na tunog ang pumutok sa katahimikan ng kagubatan sa bundok. Bigla na lang, isang makinang na liwanag ang tumakip sa katawan ng lahat, at ang sinaunang array platform ay opisyal na na-activate. Pakiramdam ni Chinyu ay parang nawala ang kanyang katawan sa kawalan. Madilim ang kanyang paligid, at hindi niya makita ang sarili niyang mga daliri. Ang kanyang katawan ay tila gumamit ng isang uri ng mahiwagang paraan upang maglakbay ng napakabilis. Ang pakiramdam na ito ay lubhang hindi komportable, at maraming tao ang agad na nawalan ng malay. Maging si Chinyu ay nakaramdam ng antok. Ngunit hindi siya naglakas loob na makatulog, dahil alam niya na kapag naabot niya ang antas ng santo, kailangan niyang magsimulang tumakbo. Saint level. Darating ako. Pamulong si Chinyu sa mahinang boses, puno ng pananibik at pananibik ang kanyang puso. Kabanata 1257. Ito ba ang antas ng santo? Napuno ng walang katapusang kadiliman ang paligid. Ang kadiliman ay napakadalisay, walang kahit katiting na liwanag. Matapos maglakbay sa hindi kilalang tagal ng panahon, sa wakas ay lumitaw ang isang hiwa ng liwanag sa harap ni Chinyu. Ang hiwa ng liwanag na ito ay lubhang nakasisilaw sa dilim, na nagiging sanhi ng pagtubig ng mga mata. Swoosh! Sa wakas, lumitaw ang isang grupo ng mga tao sa isa pang sinaunang array platform. Nandito na tayo, walang pakialam na sabi ni Elder Bai. Baka sa mukha ng lahat ang hindi maipaliwanag na pananibik. Maging si Chinyu ay hindi napigil ang huminga ng malalim.
Oo naman, ang espiritual na chi dito ay mas siksik at dalisay. Hindi lamang iyon, malinaw na naramdaman ni Chin Yu na ang kanyang katawan ay naging mas magaan sa sandaling ito. Parang may kung anong dumidiin sa kanyang katawan at nawala. Inilibot ng mga mata ni Chin Yu ang kanyang paligid. Napuno ng mga gusali ang paligid. At ang sinaunang array platform na ito ay matatagpuan sa isang bundok. Napakaganda ng tanawin dito. Kung ikukumpara sa Earth, ang lugar na ito ay parang isang fairyland sa mundo ng mga tao, na puno ng halaman. Habang patuloy siyang tumitingin, tila nakakita si Chin Yu ng isang tarangkahan ng bundok. Ads by Pop Future. Sa gate ng bundok na ito ay may ilang malalaking salita, sekta ng langit na ulap. Masama. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Chin Yu. Nangyari na ang bagay na pinakakinakabahan niya. Ang sinaunang array platform na ito ay talagang nasa loob ng sekta. Bilang resulta, magiging mas mahirap ang pagtakas. Walang kamalay-malay na tumingin si Chin Yu kay Kuya Bai at nakitang nakatingin din sa kanya si Kuya Bai na may malabong ngiti. Ang ngiting iyon ay nagtago ng bakas ng matinding pagpatay. Si Zero, na nasa tabi niya, ay hindi na nakayanan. Lumakad siya pasulong, itinuro si Chin Yu at sumigaw, "Munting basura, oras na para bayaran mo ang kamatayan ni Zihi." Bahagyang nanliit ang mga mata ni Chin Yu. Hindi naman siya nagmamadaling mag-react. Sa halip, ginamit niya ang kanyang malungkot na mga mata ng Diyos upang suriin ang sekta ng Tianian, sinusubukang alamin ang pangkalahatang ruta. Sa tingin mo ba ay gugustuhin namin ang isang basurang tulad mo na hindi marunong magtanim? Dapat mong bayaran ang presyo ng pagpatay kay Zihi. Patuloy na sigaw ni Zero. Si Elder Bai, na nasa gilid, ay walang pakialam na nagsabi, "Brat, walang sino mang maglalakas loob na kumilos ng malupit sa ating makalangit na sekta ng ulap. Pagkatapos patayin ang ating mga tao, tiyak na dudurugin ko ang iyong mga buto at ikakalat ang iyong abo." Gumisi si Chin Yu at sinabing, "Seek your mother. Sa tingin mo ba uupo lang ako at maghihintay sa kamatayan?" Pagkasabi nito, tumalikod si Chin Yu at tumakbo. Ang kanyang mga paa ay pumutok ng paputok, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay nabasag pa ang sinaunang array platform sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa tingin mo saan ka pupunta? Malakas na sigaw ni Zero at agad siyang hinabol ng napakabilis. Ang pisikal na katawan ni Chin Yu ay napakabilis, ngunit pagkatapos ng lahat, wala siyang suporta ng espiritual na kapangyarihan, kaya ang kanyang bilis ay medyo kulang pa rin. Nang makitang palapit si Zero sa kanya, isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Chin Yu. Bigla niyang pinigilan ang kanyang mga yapik, biglang tumalikod, at sinuntok si Zero sa mukha. Bang! Ads by Pop Future. Ang suntok na ito ay nagpalipad kay Zero, na humahabol sa kanya. Halos pumangit ang orihinal niyang gwapong mukha sa mga sandaling ito. Si Chin Yu ay hindi nang ahas na huminto at nagpatuloy sa pagtakas. Ito ang sekta ng Tianian. Kapag nabawi na nila ang kanilang katinoan, wala nang matatakbuhan. Nang makitang nakatakas si Chin Yu sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, hindi maiwasang maging malungkot ang ekspresyon ni Elder Bai. Talagang hinayaan niya siyang makatakas. Nakakatakot na kalmado ang batang ito, madilim na sabi ni Elder Bai. Hindi niya akalain na ang iniisip ni Chin Yu ay magiging napakalinaw sa ilalim ng mga ganitong sitwasyon. Sa inaasahan ni Elder Bai, dapat ay lumuhad si Chin Yu at humingi ng awa. Sa sandaling ito, si Zero, na puno ng dugo ang mukha, ay galit na nagsabi, "Elder Bai, dapat mong patayin ang batang ito kahit anong mangyari. Kailangan mo." Gumisi si Elder Bai, "Huwag kang mag-alala, hindi na kailangang magmadali. Gusto kong makita kung saan siya maaaring tumakbo." Ang sekta ng Heavenly Cloud ay isang malaking nilalang na may hindi mabilang na mga disipulo. Hangga't nagbigay sila ng utos, maaari silang maghanap kahit saan. Natural na hindi ganoon kadali ang pagtakas. Tuldok. Pinaril ni Chin Yu ang lahat. Umaasa sa kanyang halos hindi masisirang banal na kapangyarihan, tumakas siya sa hindi kilalang yugto ng panahon. Sa wakas, tumakas siya sa isang abalang lungsod at tumigil. Pagkatapos ng mahabang panahon ng mabilis na pagtakas, maging si Chin Yu ay hindi napigil ang mapabuntong hininga.
Pinunasan niya ang malamig na pawis sa noo, saka tumingin sa paligid. Ito ay isang mataong lungsod. Ang mataong lungsod na ito ay medyo malaki, at mayroon itong lahat ng uri ng pagkain, inumin, at paglalaro. Ito ay hindi gaanong naiiba sa mortal na mundo. Kadadating lang ni Chinyu sa Saint Level, kaya wala siyang alam tungkol sa Saint Level. Kung tungkol sa sekta ng Tianian, wala siyang alam. Ads by Pop Future. F*6, kararating ko lang sa Holy Region, at ngayon kailangan kong tumakas. Hindi napigilan ni Chinyu na magmura. Hindi ito masyadong inisip ni Chinyu. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang malaman ang higit pa tungkol sa sekta ng Tianian at sa banal na rehiyon, at sa parehong oras, makahanap ng ilang enerhiya upang mabawi ang kanyang espiritual na enerhiya. Kaya, humakbang pasulong si Chinyu at sa wakas ay huminto sa isang maliit na stall. Isa itong grocery store na may lahat ng uri ng pang-araw-araw na pangangailangan. Boss, mayroon ka bang mapa ng Holy Region? Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at nagtanong. Narinig ito ng may-ari ng stall at hindi napigil ang mapangiti, isang mapa ng Holy Region. Tulog ka pa ba? Alam mo ba kung gaano kalaki ang Holy Region? Napakamot ng ulo si Chinyu at sinabing, gaano kalaki. Tiningnan ng may-ari ng stall si Chinyu pataas at pababa at walang awang minisyan, hindi mo ito matatapos kahit na maglakad ka ng 10 buhay. Alam ni Chinyu na ang banal na rehiyon ay napakalaki, ngunit ang mga salita ng may-ari ng stall ay medyo pinalaki. Ngunit mayroon akong mapa ng Lee Prefecture dito. Gusto mo ba? Biglang iniba ng may-ari ng stall ang paksa at naglabas ng isang nakabalot na pergamino. Nasaan ang Lee Prefecture? Tanong ni Chinyu na nagtataka. Medyo naiinip na sinabi ng may-ari ng stall, ang lugar na kinatatayuan natin ay ang Lee Prefecture. Sige, bigyan mo ako ng isang bahagi. Inunat ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabi. Nakangiting sabi ng may-ari ng stall, 10,000 spirit coins. 10,000 spirit coins. Ano ang isang spirit coin? Ang puso ni Chinyu ay napuno ng pagdududa. Palihim niyang sinulyapan ang may-ari ng stall at nakita niyang punong-puno ng katusuhan ng isang negosyante ang mukha ng may-ari ng stall. Hindi ibinunyag ni Chinyu ang kanyang ekspresyon at sinabing walang pakialam, sa tingin mo ba ay napakahirap ko? 10,000 spirit coins lang ito. Ibibigay ko ito sa iyo. Pagkatapos, nagkunwaring kinuha ni Chinyu ang pera sa kanyang bulsa. Mabilis na iniangat ng may-ari ng stall ang kanyang ulo at tumingin sa bulsa ni Chinyu. Nang ibinaba niya ang kanyang bantay, biglang inabot ni Chinyu ang kanyang kamay at inagaw ang mapa, pagkatapos ay tumakbo palayo. Wala akong pera. Kapag may pera ako sa hinaharap, babayaran kita ng 10 ulit. Tigaw ni Chinyu habang tumatakbo. If *CQ. Tumalo ng 30 talampakan ang taas ng may-ari ng stall at sumigaw. Kabanata 1258, ang 7 kontinente ng antas ng santo. Pagod na pagod si Chinyu kaya pawis na pawis siya. Hindi kailanman naisip ni Chinyu na siya ay nasa ganoong kalungkot na kalagayan pagkatapos na makarating sa antas ng santo. Sa kabutihang palad, nakuha ko ang mapa. Huminga ng malalim si Chinyu. Tumingin siya sa paligid, pagkatapos ay nakakita ng isang maliit na tea house at umupo. Pagkatapos ay kinuha niya ang mapa. Ang lugar kung saan matatagpuan ang Chinyu ay tinawag na Lishao. Ito ay isa sa 7 kontinente ng banal na rehiyon. Ang Lishao ay nahahati sa 5 rehiyon. Sila ay rehiyon ng Timog, rehiyon ng Silangan, rehiyon ng Hilaga, rehiyon ng Kanluran, at patio ng Kulog. Ang Heavenly Cloud Sect ay matatagpuan sa timog na rehiyon, na siyang lupain sa ilalim ng paanan ni Chinyu. Sa South Region, ang Heavenly Cloud Sect ay isang napakalaking sekta. Masasabing ito ang numero 1 sekta sa rehiyon ng Timog. Gayunpaman, ang mapa na ito ay masyadong simple at magaspang. Maliban sa mga simpleng marka dito, walang gaanong kapaki-pakinabang na impormasyon. Tulad ng inaasahan sa isang kumikita, bulong ni Chinyu sa sarili. Iningatan niya ang mapa at hindi niya maiwasang mapalalim sa pag-iisip. Ang pera dito ay tinatawag na mga spirit coins. Hindi alam ni Chinyu kung paano ito makukuha. Kung tungkol sa galit na iyon, si Chinyu ay walang paraan para magtanong.
Mula sa mapa na ito, ang Heavenly Cloud Sect ay tila napakalakas, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Ads by Pop Future. Gusto niyang sumilong kay Changmang at sa iba pa, ngunit walang ideya si Chinyu tungkol kay Changmang at sa iba pa. Kung tungkol sa kung anong uri ng pag-iral ang makalangit na sekta ng ulap, at kung anong uri ng mga eksperto ang mayroon sila, wala ring ideya si Chinyu. Hindi nagtagal, naramdaman ni Chinyu ang bakas ng gutom sa kanyang tiyan. Mula nang mawala ang espiritual na enerhiya, si Chinyu ay nakaramdam ng gutom, hindi gaanong naiiba sa isang ordinaryong tao. F***6. Hindi mapigilan ni Chinyu na magmura sa kanyang puso. Wala siyang pera, at maging ang pagkain ay naging problema. Huwag kang uupo dito kung hindi ka umiinom ng tsaa. Matagal na kitang pinagmamasdan. Bilisan mo at lumabas ka na. Nagtakbuhan din ang mga tao sa maliit na tea house at ikinaway ang kanilang mga kamay. Bagamat medyo hindi masaya si Chinyu, masunurin pa rin siyang naglakad palabas. F***6, hindi talaga kayang talunin ng isang barya ang isang bayani, hindi mapigilan ni Chinyu na magmura. Tunay na mahirap isipin na ang isang nangungunang eksperto ay talagang mababawasan sa isang estado kung saan kahit na ang pagkain ay mahirap. Sa mga sumunod na araw, karaniwang gumagala si Chinyu sa mataong lungsod na ito. Ang laki ng antas ng santo ay lampas sa imahinasyon ni Chinyu. Ang mataong lungsod na ito lamang ay maihahambing sa isang lungsod. Naglakad si Chinyu ng ilang araw, ngunit hindi pa rin niya nakikita ang hangganan. Sa sandaling ito, ang tiyan ni Chinyu ay gutom na. Kung magpapatuloy ito, natatakot akong mamatay ako sa gutom, sabi ni Chinyu na nakakunot ang noo. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip tungkol dito, sa wakas ay nagpasya si Chinyu na maghanap ng taong mahiram. At most, ibabalik niya ito sa kanya kapag yumaman na siya in the future. Kaya, dumating si Chinyu sa isang restaurant. Ads by Pop Future. Ang restaurant ay puno ng mga phoenix at dragon, at ito ay puno ng kadakilaan. Ang mga alon ng halimuyak ay umagos sa kanyang mga butas ng ilong. Paminsan-minsan, may mga taong bihis na magarang papasok at lalabas sa pinto. Walang bakas ng isang taong dumaan. Siya iyon. Tinilaan ni Chinyu ang kanyang mga labi at pumasok si Strode sa restaurant. Pagkaupo niya ay mabilis na dinala ng waiter ang menu. Mas nagulat si Chinyu sa menu. May mga tigre na pinakulo ang sotot, inihaw na baka ng buto, at pinakulo ang mga dragon na may itim na sungay. Kahit sino sa kanila ay medyo sikat na demonyong halimaw. At natural na hindi mura ang presyo. Ang isang ulam ay nagkakahalaga ng ilang daang spirit coins. Sobrang mahal. Hindi maiwasan ni Chinyu na magmura. Sinabi ng isang waiter sa gilid, ang lahat ng ito ay nakuha mula sa berdeng kagubatan ng bato ng isang makapangyarihang magsasaka ng lupain. Natural na mas mataas ang presyo. Paano magkakaroon ng pagkakataon ng mga ordinaryong tao na kumain ng karne ng gayong demon beast? Hindi alam ni Chinyu kung ano ang Green Rock Forest, ngunit medyo alam niya ang tungkol sa makapangyarihang kaharian. Nagtataka siyang tumingin sa waiter at napabulalas, ang makapangyarihang kaharian, huhulihin ba ang mga demonic beast para ibigay sa iyo? Haha, sobrang kakaiba ba? Ang mga makapangyarihang eksperto sa realm na ito ay maaaring kumita ng hindi bababa sa 10,000 spirit coin sa pamamagitan ng pagpunta sa Berdeng Rock Forest ng isang beses. Siyempre, ang Green Rock Forest ay puno ng mga panganib, at maraming makapangyarihang realm expert ang namatay doon, sabi ng waiter. Hindi maiwasan ni Chinyu na mabigla. Ang banal na rehiyong ito ay tunay na namuhay ayon sa reputasyon nito. Kung ito ay nasa Earth, ang isang makapangyarihang dalubhasa sa kaharian ay magagawang walisin ang lahat, ngunit sa banal na rehiyon, ito ay talagang nahulog sa ganoong estado. Gayunpaman, para kay Chinyu, ito ay maituturing na paraan para kumita ng pera. Dahil nandito ako para kumain ng libre, maaari pa akong humingi ng higit pa, sabi ni Chinyu sa kanyang puso. Ads by Pop Future. Pagkatapos, ibinalik ni Chinyu ang menu sa waiter at sinabing, bigyan mo ako ng bahagi ng pahinang ito. Tiningnan ng waiter si Chinyu pataas at pababa at sinabing, kaya mo bang tapusin ang lahat ng ito ng mag-isa? Why do you care if I can finish it all?
Pilasan mo lang at ihain ito, itigil mo na ang pagsasalita ng walang kaparerekon. Hinampis ni Chinyo ang mesa at sumigaw. Nang makitang kumpiyansa si Chinyo, hindi siya pinagdudahan ng waiter at mabilis na bumalik sa kusina. Hinawakan ni Chinyo ang kanyang baba at bangulong, buntong hininga, ang banal na rehiyong ito ay talagang iba sa naisip ko. Habang naghihintay ng pagkain, inilibot ng mga mata ni Chinyo ang kanyang paligid. Hindi nagtagal, nakakulong siya sa isang binata. Ang binatang ito ay nakadamit ng marangya at may kakaibang tindig. Sa tabi niya ay nakatayo ang dalawang bodyguard. Bagamat hindi nakikita ni Chinyo ang lakas ng dalawang bodyguard, sigurado siya na ang taong ito ay dapat mula sa isang mayamang pamilya. Ang mundo ng mga magsasaka ay mas malupit. Napakakaunting tao sa tuktok ng pyramid, at ang mga tao sa ibaba ay parang mga langgam. Sa makatuwid, ang mga may kakayahang kumuha ng mga bodyguard ay natural na may mayaman na background ng pamilya. Maya-maya, inihain na ang pagkain. Nakatingin sa mesa na puno ng karne, si Chinyo, na ilang araw nang nagugutom, ay hindi nag-aksaya ng oras at agad na sinimulan ang pagkain. Pagkatapos ng ipoypo, halos lahat ng pagkain sa mesa ay naubos. Tinapik ni Chinyo ang kanyang tiyan bilang kasiyahan, nagnanais na makahanap ng pagkakataong makatakas. Sa sandaling ito, may ilang tao na biglang pumasok mula sa labas. Nakasuot sila ng mga brocade na robe, at ang pagbabago-bago ng kanilang panloob na chi ay hindi pangkaraniwan. Sa kanilang mga brocade na kanyan, kahangahangang nakalimbag ang isang pattern na hugis ulap. Sila ay mula sa Heavenly Cloud Sect. Tinagtagal, may nakakilala sa kanilang pagkakakilanlan. Lihim na inisip ni Chinyo na may mali, at bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay. Hindi ko inaasahan na mahahanap kita ng ganoon kabilis, sabi ni Chinyo sa mahinang boses. Kabanata 1259, pinaghahanap ng sekta ng Heavenly Cloud. Malamig na tiningnan ni Chinyo ang mga disipulo ng Heavenly Cloud Sect. Ngunit hindi siya nakakaramdam ng labis na takot sa kanyang puso. Kahit na ang kanilang nakatatanda, si Chinyo, ay hindi natakot, lalo pa ang ilang mga disipulo. Mga sir, pasok po kayo. Tinulyapan ng mga taong iyon ang waiter, pagkatapos ay kumuha ng larawan at malamig na sinabi, nakita mo na ba ang taong ito? Ang tao sa portrait ay walang iba kundi si Chinyo. Bahagyang ipinikit ni Chinyo ang kanyang mga mata, at ang divine power ay dumami sa kanyang buong katawan. Mukhang handa na siyang gumawa ng hakbang. Tinitigan ito ng waiter ng matagal, pagkatapos ay umiling at sinabing, hindi ko pa siya nakikita. Tumango ang mga tao sa sekta ng Heavenly Cloud at nagsabi, ilagay ang larawang ito sa dingding. Sabihin ka agad sa amin kung nakita mo siya. Huwag kang mag-alala, I will. Sabik na sabi ng waiter. Hindi na nagsalita pa ang mga taong ito at agad na humakbang. Inilabas nila ang kanilang divine sense, na parang gusto nilang hanapin ang figure ni Chinyo. Gayunpaman, sa oras na ito, si Chinyo ay walang anumang pagbabago sa espiritual na kapangyarihan, na naging dahilan upang hindi nila mahuli si Chinyo. Sabi nga sa kasabihan, hindi gumagawa ng libro ang coincidences. Walang puwang sa restaurant na ito. Nagkatinginan sila at saka naglakad patungo sa kinatatayuan ni Chinyo. Umupo sila sa tapat ni Chinyo at malamig na sinabi, tapos ka na bang kumain? Pilasan mo at umalis ka na kapag tapos ka na. Ads by Pop Future. Napabunot ng ngipin si Chinyo at sinabing, hindi pa ako tapos kumain. Maligaw ka kung hindi ka pa tapos kumain. Inutusan na namin ang mesang ito, malamig na sabi ng isa pang alagad. Gumisi si Chinyo at sinabing, ikaw ang nag-utos nito. Ano ang kinalaman nito sa akin? Sinabi ko na inutusan ko ang iyong asawa. Maaari mo bang ipadala ang iyong asawa sa akin mamaya? Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang lahat ng tao sa restaurant ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Damn! Isang mandirigma. Ang paghamon sa Heavenly Cloud Sect ay talagang mapangahas. Agad na nanlamig ang mga mukha ng ilang disipulo ng sektang Heavenly Cloud. Ang isa sa kanila ay bumunot pa ng mahabang espada at itinutok ito sa leeg ni Chinyo, malamig na sinabi, kilala mo ba kung sino ang kausap mo?
Ibinuko ni Chinyu ang kanyang bibig at magsasalita na sana nang lumapit ang marangyang nakadamit na young master sa katabing mesa. Kinuyam niya ang kanyang mga kamay at sinabi, "Mga ginoo, hindi na kailangang magalit. Paano ito? Bakit hindi ka pumunta sa aking mesa? Ang pagkain ngayon ay nasa akin." Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at sinulyapan ang binata. Ang binatang ito ay walang iba kundi ang binata na sinadya ni Chinyu na pagnakawan siya. Ang mga tao mula sa makalangit na sekta ng ulap ay malamig na nagsabi, "Wala sa iyong negosyo." Kumatok sa gilid. Pagkatapos sabihin iyon, patuloy silang malamig na tumingin kay Chinyu at sinabing may ngiti na hindi isang ngiti, "Kung putulin mo ang sarili mong mga paa ngayon, baka maligtas ka namin." Walang pakialam ding sinabi ni Chinyu, "Iwanan mo ang pera mo at mag-scrum ka agad. Maari din kitang iligtas." Hahaha. Ang mga tao mula sa sektang Heavenly Cloud ay hindi napigil ang tumawa ng malakas. Ads by Pop Future. Walang nang ahas na magsalita sa amin ng ganyan. Ang isang basurang walang espiritual na kapangyarihan ay nangangahas na hamanin tayo ng ganito. Hindi niya alam ang kamatayan. Kasabay nito, ang espada ay nagdala ng malakas na hangin at tumusok patungo sa glebela ni Chinyu. Nang makita ito ng lahat, hindi nila maiwasang mapabuntong hininga sa kanilang mga puso. Isa pang buhay ng tao. Klang. Ngunit sa sumunod na segundo, natigilan ang lahat. Iniunat ni Chinyu ang dalawang daliri at madaling nahuli ang espada. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng disipulong iyon. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit nalaman niyang hindi na siya makalaya. Pagkatapos, gumamit si Chinyu ng kaunting lakas gamit ang kanyang mga kamay, at isang malinaw na tunog ang narinig. Naputol ang espada sa tunog. Tungkol naman sa alagad na iyon, umatras siya ng ilang hakbang. Ang mga ekspresyon ng mga disipulong iyon ay agad na naging pangit. Maingat silang tumingin kay Chinyu at malamig na sinabi, "Kami ay mula sa sekta ng Heavenly Cloud. Sino ka? Hindi ka ba natatakot na sisihin tayo ng ating sekta? Na-offend ko na ang Heavenly Cloud sect. Ano ang dapat katakutin?" Dahan daw ang itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at sinabing may mahinang ngiti. Ang iilan sa kanila ay pinalaki ang mukha ni Chinyu at pagkatapos ay bumulalas, ikaw ang Chinyu na iyon." Bago pa sila makapag-react, dumating na ang Iron Fist ni Chinyu. Ads by Pop Future. Sa loob lamang ng maikling 10 segundo, ang ilang taong ito ay binugbog sa meat paste at nahulog sa lupa. Natahimik ang paligid. Ilang taon na ba? May isang tao talagang gumawa ng hakbang laban sa makalangit na sekta ng ulap, at ang kanyang mga pamamaraan ay lubhang mapagpasyahan. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahat, pinunasan ni Chinyu ang mga mantsa ng dugo sa kanyang katawan. Pagkatapos, lumakad siya sa harap ng mga taong ito at naghanap sa paligid, dala lahat ng pera niya. F***, medyo mayaman sila. Inalog-alog ni Chinyu ang mga supot ng pera at nalaman na ang mga taong ito ay may libu-libong spirit coin sa kanila. Casual na naglabas si Chinyu ng isang bag ng pera at inihagis ito sa waiter sa gilid, sinabing, "Waiter, bayaran ang bill." Nagmamadaling ibinalik ng waiter ang supot ng pera at may takot na sinabi, "I don't dare to take it. Just treat it as our treat. Bilisan mo at umalis ka." Pinawi ni Chinyu ang supot ng pera at inikat ang kanyang mga mata, sinabing, "Kalimutan mo na, itabi mo." Ang lugar na ito ay hindi isang lugar upang manatili ng matagal. Hindi nang ahas si Chinyu na mag-aksaya ng oras at agad na lumabas ng restaurant. Naglakad siya sa kalye sa pagkabagot. For a moment, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang pangunawa ni Chinyu sa banal na rehiyon ay kaawa-awang mababa. Wala siyang masyadong kaibigan dito, ni isang tao para kumonsulta. Naging sanhi din ito ng pagkawala ng target ni Chinyu sa maikling panahon, hindi alam kung ano ang gagawin. Kaibigan, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Sa sandaling ito, biglang dumating ang isang boses mula sa likuran ni Chinyu. Paglingon ko, ito pala talaga ang marangyang young master na iyon mula sa restaurant kanina lang. "Kuya, sandali lang po." Nakangiting sabi ng binata. Pinalaki siya ni Chinyu at sinabing, "Ano ang problema?
Nakangiting sinabi ng binata, nasaktan ni kapatid ang sekta ng makalangit na ulap. Natatakot ako na wala kang magandang lugar na mapupuntahan ngayon. Bakit hindi ka sumama sa akin? Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at gulat na sinabi, plano mong humanap ng taguan para sa akin. Hindi ka ba natatakot na malagay sa gulo? Ngumiti ang binata at sinabing, gusto kong makipagkaibigan ng malawakan, lalo na iyong matatapang at may kakayahan. Saglit na nag-isip si Chinyu at sinabing, kung gayon, guguluhin kita, kuya. Kabanata 1260, taong Taksil. Noong una, plano ni Chinyu na pagnakawan siya, ngunit hindi niya inaasahan na magiging masigasig ang binatang ito. Dahil dito, medyo napahiya si Chinyu. Sumunod siya sa likod ng binata at naglakad sa isang tiyak na direksyon. Habang nasa daan, casual na nagtanong si Chinyu, napakalakas ba ng sekta ng Heavenly Cloud? Ngumiti ang binata at sinabing, syempre. Masasabing walang sino man sa South Province ang handang masaktan sila. Maging ang mga Panginoon ng lungsod ng ilang maliliit na lungsod ay kailangang umasa sa makalangit na sekta ng ulap upang mabuhay. Hinaplos ni Chinyu ang kanyang baba at nagpatuloy sa pagtatanong, kung gayon, anong uri ng mga eksperto ang mayroon ang makalangit na sekta ng ulap sa likod nila? Talagang hindi ko alam ang tungkol dito, ngunit alam ko na may napakaraming tao sa rurok ng makapangyarihang figurang kaharian, patuloy ng kabataan. Bahagyang tumango si Chinyu. Hindi nito ikinagulat si Chinyu. Pagkatapos ng lahat, ito ang banal na rehiyon kung saan ang mga eksperto ay kasing dami ng mga ulap. By the way, kilala mo ba ang Yan family? Sa wakas, hindi naiwasang itanong ni Chinyu ang tanong na ito. Tanong ng binata habang naglalakad, Yan family. You mean the Yan family in the Central Plains? Nagmamadaling nagtanong si Chinyu, Central Plains. Ibig mong sabihin ang pamilya Yan ay nasa Central Plains. Ngumiti ang binata at sinabing, kung ang pamilya Yan na binanggit mo ay ang pamilyang Yan na naiintindihan ko, kung gayon ito ay nasa Central Plains. Hindi lamang ang pamilyang Yan, ang siyam na dakilang maharlikang pamilya ay nasa Central Plains. Agad na huminga ng malalim si Chinyu. Central Plains, mukhang kailangan kong pumunta sa Central Plains, mahinang ungol ni Chinyu. Nang marinig ito ng binata ay hindi niya napigil ang matawa. Kaibigan, alam mo ba kung gaano kalayo ang lugar na ito mula sa Central Plains? Maraming tao ang gumugugol ng kanilang buong buhay na hindi nakakalapit ng kahit kalahating hakbang sa Central Plains. Ads by Pop Future. Bahagyang nakasimangot si Chinyu habang hinihintay siyang magpatuloy. Nagpatuloy ang binata, ang Li Prefecture ay hindi bababa sa ilang milyong bituin ang layo mula sa Central Plains. Kahit na ang isang makapangyarihang eksperto sa kaharian ay mahihirapang maglakbay sa pamamagitan ng paglalakad. Higit pa rito, ang Li Prefecture ay napapalibutan ng berdeng rock forest. Ang buong Li Prefecture ay napapalibutan ng berdeng rock forest. Kapag umalis ka sa Li Prefecture, hindi mo na makikita ang gilid ng Green Rock Forest. Nagmamadaling nagtanong si Chinyu, ano itong Green Rock Forest? Bahagyang nagulat ang binata, hindi mo man lang alam ang tungkol sa Green Rock Forest. Sa puntong ito, naglabas ng mapa ang kabataan. Ang mapa na ito ay mas detalyado kaysa sa naaga ni Chinyu. Mula sa mapa, tila ang paligid ng Li Prefecture ay talagang isang napakalawak na kagubatan sa bundok. At ang kagubatan sa bundok na ito ay ang berdeng kagubatan ng bato. Kung nais ng isang tao na maabot ang gitnang prefecture, kailangan nilang dumaan sa napakalawak na berdeng kagubatan ng bato. May napakalakas na demonyong halimaw sa Green Rock Forest, at maraming tribo ang nakatalaga doon. Maraming panganib, at sino ang nakakaalam kung gaano karaming makapangyarihang realm expert ang namatay sa Green Rock Forest, paliwanag ng binata. Kung gusto mong dumaan sa Green Rock Forest, ito ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Marahang hinaplos ni Chinyu ang kanyang baba at sinabi sa mahinang boses, kung gayon, wala na bang paraan upang marating ang Central Plains? Siyempre meron. Bilang karagdagan, maraming paraan. Sabi ng kabataan na may mahinang ngiti.
Halimbawa, kung mayroon kang sapat na lakas, o kung mayroon kang isang barkong pandigma, o kung mayroon kang isang teleportation formation, ang lahat ng ito ay maaaring humantong sa iyo sa Central Plains. Gustong magtanong ni Chinyu, ngunit sa pagkakataong ito, tumigil ang binata sa kanyang kinatatayuan at nakangiting sinabi, nandito na tayo. Pag-angat ng kanyang ulo, nakita niya ang isang manor na hindi malaki o maliit sa harap ni Chinyu. Ads by Pop Future. Napasinghot si Chinyu. Sa manor na ito, tila nakakaamoy siya ng mahinang amoy ng dugo. Huwag kang mag-alala. Medyo marami na akong natanggap na mga kaibigan dito na naghihirap at nasugatan, kaya mahirap iwasan ang amoy. Sana'y huwag pansinin ni Kuya. Naikuyom ng binata ang kanyang mga kamay at sinabi. Tumango si Chinyu at sinabing, mabuti na lang at may mapupuntahan. Natural na wala akong pakialam. Tinundan niya ang binata papasok ng mansyon. Hindi kalakihan ang mansyon, ngunit nasa loob nito ang lahat ng laman loob. Kuya, manatili ka rito sandali. Mag-aayos ako. Kinuyam ng binata ang kanyang mga kamay at sinabi. Mabilis na hinailan ni Chinyu ang binata at sinabing, nga pala, alam mo ba kung saan may galit? Galit. Bahagyang nagulat ang binata. Oo. Ang galit ang katumbas ng Twilight Chi, paliwanag ni Chinyu. Hinawakan ng binata ang kanyang baba at sinabing, ang ganitong bagay ay hindi pangkaraniwan. Natatakot ako na hindi ako makatutulong. Marahil ay mayroon nito ang malalaking aristokratikong pamilya at mga sekta. Tumango si Chinyu at hindi na nagtanong pa. Ibigay mo sa akin ang iyong mapa. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Chinyu. Napangiti ang binata. Oo naman. Agad niyang ibinato ang mapa kay Chinyu, pagkatapos ay sinabi, ang dalawang ito ay aking mga personal na bantay. Kung kailangan mo ng anuman, maaari mo silang hanapin. Okay. Tumango si Chinyu at sumang-ayon. Pagkaalis ng binata, binuksan ni Chinyu ang mapa. Mula sa mapa, tila ang banal na rehiyon ay mas malaki kaysa sa naisip niya. Kung ang laki ng isang bituin ay katumbas ng 1 kilometro, ang rehiyong ito sa antas ng santo ay malamang na ilang daang beses ang laki ng Earth. Ads by Pop Future. Ang maliit na Lee Prefecture na ito lamang ay mas malaki kaysa sa Earth. Ang Lee Prefecture ay medyo mas malayo, at ang pinakamaunlad ay natural na anggit ng prefecture. Ito ang pinakamalawak, at ang lugar din na may pinakamaraming mapagkukunan. Ang iba't ibang mga dakilang angkan ay nakapwesto lahat doon. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makarating sa Central Plains, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay para kay Chinyu ay mahanap ang kanyang sigla sa lalong madaling panahon at mabawi ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Tulad ng sinabi ni Elder Bai, kung walang espiritual na kapangyarihan, maraming spells ang hindi magagamit. Ito ay walang alinlangan na ang kanyang nakamamatay na kahinaan. Umupo si Chinyu sa kama, at hindi napigilan ng kanyang isip na tumakbo ng ligaw. Nagtataka ako kung kumusta na si Changmang at ang iba pa, mahinang ungol ni Chinyu. Habang si Chinyu ay tumatakbo ng ligaw sa ligaw na pag-iisip, may ilang makukulay na ilaw ang biglang kumislap sa paligid ng mansyon. Kahit na ito ay panandalian, nakuha pa rin nito ang atensyon ni Chinyu. Umupo siya mula sa kama, bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay, na parang may iniisip. Hindi maganda. Naisip ni Chinyu sa kanyang sarili na may mali, at tumalikod upang umalis. Ngunit sa sandaling ito, isang sigaw ang narinig mula sa labas ng pinto. Pagkatapos, nakita niya ang isang taong nakasakay sa isang mapalad na kulay na hayop sa kalangitan at pagdating dito. Isa itong lalaking nakasuot ng baluti na mukhang general. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng kulay pilak na ice-cold armor, tanging isang pares ng malabuwiter na mga mata ang nakita. Sa likuran niya, naroon pa rin ang isang malaking grupo ng mga tao, bawat isa sa kanila ay puno ng fighting spirit. Mga tao mula sa Heavenly Cloud Sect. Agad na kumunat ang noo ni Chinyu. Pagkatapos noon ay sumulpot din sa tabi nila ang binatang iyon. Nang makita ang eksenang ito, biglang naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu. Nagsinungaling ka sa akin. Bahagyang pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at malamig na sinabi.
Tumawa ng malakas ang binatang iyon at sinabing, hindi mo ba naisip na sasaktan ko ang sektang Heavenly Cloud para sa kapakanan ng isang hindi kilalang bata? Huwag sisihin ang iba, kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang iyong sarili.